Alright mga amigos, breaking news. Bagamat matagal na itong napabalita pero ngayong araw po, opisyal na po ang paikipagsanib pwersa ni kamahalang Turki Al Sheikh sa TKO Group Holdings, isang media conglomerate na humahawak nga po sa UFC at WWE. Ayon sa report, ang layunin ng partnership ay upang palakasin, buhayin, pasikatin at bigyan ng bagong kulay ang sports na boxing. Isa rin po sa layunin ng partnership ay ang tumuklas, mag-develop ng mga susunod na sisikat na boksingero, mga next generation talent. At upang magawa yan mga amigos, ipinagkakatiwala nga po ni kamahalang Turki Al Sheikh kay UFC President Dana White ang pamamahala rito. Wika ni Turki mga amigos, I am very happy today. I give the flag of boxing to the best man who can handle it, Dana White. He has a top job but I am sure he will get boxing great again. At kaya po kay UFC President Dana White gustong ipamahala ni Turki Al Sheikh ang kanyang bagong boxing promotions. Gusto kasi ni Turki na maging parang UFC yung format sa boxing. Isang belt lang kada division. Hindi mamagikin ng rankings tulad ng mga ginagawa ng WBC, WBA, WBO at IBF. Na bigla-biglang nag-uutos ng mga mandatory at nagiging mandatory challenger yung mga boksingerong kahit wala namang tinalong mabigat tulad nito. Mandatory ni Dimitri Bivol kahit wala pang tinatalong matindi. Ang gustong mangyari ni kamahalang Turki Al Sheikh at Dana White ay paghirapan po ng mga nasa lower rankings ang kanilang title shot. At ang kagandahan dito mga amigos, no, mas madalas tayo makakakita ng mga 50-50 fights. Halos wala tayong makikita mga mismatches sapagkat walang A-side dito, hindi ka makakapag cherry pick. Kapag ikaw ang champion, obligado kang labanan ng number 1 contender mo. Bali sa mga boksingero magiging parte ng promotional company na ito. Magkakaroon po sila ng access sa UFC Performance Institute kung saan makakapag-training ka sa isang world-class training facility. Kumpletos recados lahat po na kailangan ng boksingero nandun na. At ang rumors po mga amigos, ang unang big event na ikakasa nitong bagong tayo na promotional company ni Turki Al Sheikh at Dana White ay ang sagupaan ni Saul Canelo Alvarez at Terence Bud Crawford na balak nga pong ipalabas sa Netflix. Samantala sa iba pang balita, World Boxing Association o WBA kesa ituwid ang naging pagkakamali sa naging laban ni Tank Davis at Lamont Roach Jr., mas pinanigan pa po ng WBA ang pagkakamali ni referee Steve Willis. Ayon sa kanila, real time naman po na magdesisyon si referee Steve Willis at napagtanto nga po ni referee Steve Willis na hindi naman napaluhod si Gervonta Tank Davis sanhi ng isang solidong suntok. Kaya't dapat lang na hindi tawagan ng knockdown ang pagluhod nito. Ang mga hurado daw ang dapat sumunod sa rules ng referee. Ayon daw po sa regulasyon, ng mga hurado dapat sumunod sa desisyon ng referee. Kapag sinabi ng referee na walang knockdown, dapat sundin ng mga hurado yon. Pero para sa akin po mga amigos, mali po ang WBA dyan sapagkat speaking of real-time, antemano pong binilangan ni referee Steve Willis si Gervonta Davis nung lumuhod. Ayan po, makikita nyo na nakabilang po siya. Pero nung magmaktol itong si Tank Davis, biglang parang natakot si Steve Willis at binago ang kanyang desisyon at hindi na po ni-roll na knockdown yung nangyari. At ito pa isang pagkakamali dyan ng WBA mga amigos. Mayroon pong tinatawag na instant replay. Pinahihintulutan po yan ng New York State Athletic Commission. At yung instant replay na yan ay hindi po nagamit upang i-correct po sana yung tawag ni referee Steve Willis. Kaya naman yung komento na yan ng WBA bash ang kanilang inabot. Dahil alam po ng ilang mga boxing fans na talagang korap yung kanilang organisasyon. Kung papansinin nyo po mga amigos, wala na po sa backstrike ang WBA. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sa'kin, putek, pabor, pangayan. Walang Reno TV.